attorney, what can you say that the Vice President previously issued statements na she wanted a bloodbath, pero itong kanyang action, yung kanyang answer ad cautelam is calling for a dismissal of the complaint, and matutuloy pa po ba yung trial? Matutuloy para ho sa prosecution dahil sumagot siya, matutuloy ang trial. Yung kanyang sagot, wala ho siyang factual nor legal grounds ukol doon sa mga factual allegations ng impeachment complaint. It was all procedural. Ito ho yung tinatawag na wagging the dog, na mas pinapalitaw na mas importante ang procedure kesa constitutional law and principles, substance. Ang importante is the substance. Those who cannot address the substance, they rely on technical procedures, which is what she did here. And how soon? Of course, ito na, 20th Congress na, di ba? Magsa-start from scratch, basically? Magsa-start from? Scratch? From step 1? Hindi ho. We are at nasa stage na tayo, nakasagot na eh. Okay? So ngayon dapat mag-pre-trial na. Bakit pre-trial? Kasi ho, sa dami ng ebidensya namin, kinakailangan i-pre-marking to eh, markahan. Mahirap po magmamarka habang nagtatrial. Aksaya ho ng panahon yan. Kaya ang gusto namin, magka-pre-trial. Pag matapos yung pre-trial, diretso na sa trial. Hihingi na kami ng trial dates. Hihingi kami sa impeachment court na mag-set ng trial dates para talagang sumulong na ito. Yun ang aasahan natin. Attorney, moving forward po, do you expect, sabi nyo nga po, lagi kayong may expectation na on their part ay i-delay po yung trial proper. Pero ano po yung, if this is the case, pwede nyo po bang sabihin bakit kayo confident na matutuloy pa rin yung trial? Matutuloy ang trial because meron ng sagot. Kung ang sagot niya ay ganyan lang, yan ho ay kanyang kakulangan. Hindi po papel ng prosekusyon na punuan ang kanyang kakulangan. Kami ngayon, we made allegations of charges based on facts. It is now for us, ngayon ay nasa sa amin na patunayan ito. So, kaya po kami ay kumpiyansa na dapat na matutuloy na po ito. Good afternoon po, Attorney. Yes. Good afternoon. Yeah. Kayo po naniniwala na matutuloy po yung trial, pero yung sagot po ba ni VP Sara sa writ of summons ng impeachment court, kinokonsideran nyo rin po ba yan na tactical move to delay the trial proper? Yes, sir. Yan ho ay expected move. Kung hindi mo kayang sagutin yung factual allegations, you resort to procedure. Hahanapan mo ng ibang, idadivert mo, ililihis mo yung usapin. Yan ho ang nangyari dito. Inilihis ang usapin sa factual allegations of the complaint. Inilihis using procedural issues. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Pero nonetheless, itutuloy namin ang paglalahad ng ebidensya. Sapagkat mahalaga na malaman ng sambayanan kung ano yung sakdal. Attorney, magandang hapon po. Kunin ko lang po yung komento ninyo dito sa pahayag dito sa answer ad cautelam ni Vice President Duterte. Sinasabi po niya dapat i-dismiss ang complaint dahil na-violate po yung 1-year bar rule, so void ab initio raw po itong reklamo. And number 2, sabi po niya, there are no articles of impeachment before the court after the order to return it to the House at wala raw pong naging presentasyon ng articles before the impeachment court as required in the Senate rules. So yun po yung basis niya for calling for the dismissal. Okay, let's break down your question kasi multiple eh. Ano po yung una ninyong katanungan? Yung void ab initio dahil daw po na-violate yung 1-year bar rule. Yan ho ay liliwanagin namin doon sa reply. Ayokong prematurely sagutin yan sapagkat yan ho lahat ay ilalahad pag-file namin ng reply. Yung pangalawa niyang tanong, sinasabi niya na wala namang articles of impeachment. Ang articles of impeachment ho ay nandiyan, nasa impeachment court. Yung articles of impeachment ay
hinalakip doon sa writ of summons na isinerve sa kanya. Kaya siya nakasagot. Buhay na buhay ang articles of impeachment. Ngayon, regardless of the defect ng answer, dahil nga ad cautelam, hindi kinikilala yung jurisdiction ng impeachment court, we welcome this dahil uusad na po tayo ngayon. Ang importante, tumuloy tayo sa pre-trial, tumuloy tayo sa trial. Yung finally, yung pangatlo, sinasite niya na hindi tama na mag-proceed to trial dahil sinite niya yung may kamalian sa proseso at sinasabi niya yung impeachment rules number 1013, I think 1013, na sinasabi na dapat i-exhibit ng prosecution ang articles of impeachment. They are citing a rule that does not exist sapagkat ang nag-sponsor po nitong resolution na to na ipasa itong impeachment rules na ito ay si Senator Coco Pimentel. Yan ho ay hindi na-aprobahan ng Senado. So, wala ho yan sa impeachment rules. Ang effective, what governs the impeachment rules now ay yung Senate Resolution number 39 na walang nakasaad doon na dapat mag-exhibit o magpresenta ang prosecution ng articles of impeachment bago panagutin o bago pasagutin ang nasasakdal na opisyal. So yung sinasite nilang rule doesn't exist. Wala ho yun. So they're citing a rule na contrary to the existing rules on impeachment na resolution number 39. Ito po yung rules of impeachment na sinunod nila nung impeachment ni former Chief Justice Corona. We will now proceed to the closing statement of Attorney Bocoy. Sir? Nais ko pong ulit-ulitin. I cannot overemphasize ang kahalagahan ng prosesong pinagdadaanan sa Senado, sa impeachment court, sapagkat ito'y isang prosesong apektado ang sambayanan. Accountability, pananagutan, moral na pananagutan. Kaya mahalaga po na tayo ay magtulong-tulong na hukayin kung ano ang katotohanan. Sa bahagi ng publiko, mangyayari po ito, maa-achieve ito kung lahat tayo ay makikisali dito. Mag-o-observe dito, exercise vigilance. Yun lang po.